Magandang araw ho sa inyo lahat. Nandito po muli tayo sa Nickdaw Channel. Ito po si Jojo Nickdaw, ang inyong laging kasama at laging kaibigan. Ano? Ang paksaho natin ngayon ay tungkol ho ito. Politika! Politika lang ang pag-uusapan. Politika tayo muna. Tsaka tayo mga ibang mga politika pag-uusapan natin. Pero ito ho may aral. Ito ho ay mayroong Supreme Court decision. May Supreme Court decision to. Ito ho ay yung tunggalian ng panahon na yon, ano ho. May isip na ako nito ako nasa grupo ko ni Mayor Capco Ito ho yung Mayor Pepe Capco versus Mayor Ting Borja, bakit ko tinawag? No offense meant sa mga kamag-anak ni paring Ting Borja. Kasi dito sa Pateros, pag kumandidato kang Vice Mayor, tatalo ka kahit di ka napaupo. Ang tawag sa'yo Vice. Bakbo kang konsyal, natalo ka o nakapwesto ka pa rin na wala ka na sa pwesto, ang tawag siya konsyal. Kapitan ka, kumandidato ka, tawag siya konsyal. Kaya ngayon isang kaibigan pare ko, may okasyon dito sa amin, tinawag siya ng kapitan nag-aalit doon sa tao Pinabastos mo ba ako? Paano mo kapag kapitan natalo ko? Katakot-takot kaming awayan at awatan. Pero ito ho, Mayor Pepe Capco versus Mayor Ting Borja, Ito ho yung usapin ng Borja versus Comelec and Capco, GR number 133495, September 3, 1998. Ito ho ang ating istorya. Yan. Alam nyo, noong pa nga panahon na yun, may sumisingit na lumalabang pang mayor, pero ang pinag-uusapan nun, yung laban ni Pepe Capco at laban ni Ting Borja. Siyempre magkaiba ng magkaiba ng style. Siyempre bawat personality ng politiko, iba-iba style. Ang style ni Mayor Pepe, nagwawali sa kalsada, nagtatraffic, at pati kalaban, pinapasok sa bahay, kinakampanya. Yung kabila, hindi, dahil nag-uopisina. Siyempre pagdating lang eleksyon, tsaka babalik dito. Although lihitimo rin naman wala akong ibig sabihin. Kaya pero ito si Ting Borja, kaibigan ko rin to. Tatawagan ako dito sa cellphone o kung saan patatawag ako. Jojo, punta ka rito. Dito ako kumain sa bahay. Kaya kabisado ko yung taas ni Ting Borja Pagdating ko doon, may almusal na o kung tanghalian, ando kami sa taas. Yung bahay niya, typical na kahoy, typical na lumang bahay, pero maaliwalas, presko, maganda. Doon kami sa taas. Laging sinasabi sa akin ni Ting Borja, hanggang sa namatay. Sabi sa akin ni Ting Borja, Jojo, ganyan magsalitain Ikaw, kahit kailan, di na kita nakakampi. Masyado ka, tuta ka ng Capco. Hindi mo, tuta ako ng Capco. Ibig sabihin, yung kaanak-anakan, yung kaapu-apuha, tuta ako kasi tuta ng Capco. Sabi ko, binibiro ko siya, Dio, Mayor, nasa Capco farm ako. May wig band ako dito mananalo ko. Panderby ako. Tatawa-tawa sa akin. Kain kami dalawa, kwentuhan. Pag may problema siya, yung nalooban yung bahay niya, sama ko yung mga pulis. Pag may binlock yung mga garahe niya, may mga sasakyan, pinatotowing ko sa MMDA. Nakagalit ko nga yung dating pulis doon So, ibig sabihin, yung pakisama ko rin sa kanya, sinasabi ko kay Mayor Ting Borja, Mayor, kahit hindi mo ako nakakampi, hindi naman kita niloko. Pinadadalan mo ako ng panggasto sa politika, di ba? Pinababalik ko sa'yo. Wag ko lang, binabalik ng mga bataan mo. Pinadadalan mo ako ng sobre, panggastos ko. Hindi ko tinatanggap sa kahirapan ko. Kasi nakakahiya sa'yo. Kilala mo akong personal, tatanggap ako sa'yo ng pera, tapos kay Pepe Capco ako. Kasi hindi ako pwedeng tumalikwas dito sa mga Capco. Si Mayor Pepe Capco, inaayos yung lupa namin, inuurbapur. Tapos ang aming legal advisor, ang tumutulong sa amin sa mga usapin, si Attorney Capco, si Endo Capco. Nakalaunan din naging mayor. Kaya kami doon, yun yung aming mga biruan. Kikita kami ni Ting Borja sa patay, namatay yun namatay basta may mga namatay kasi yung mga pinsan niya, mga kaibigan kong pare ko sila paring Ador Tuason, si paring Jing Tuason, mga kaibigan ko rin sila kasi nga ako ho yung batang hampas lupa, ako ho yung batang looban na barkada rito sa labas. Tigas na mukha ko diyan nyo ako ba susubukan. Ano ho yung pinag-awayan nitong dalawa?
mamaya ho, mahihimay-himay natin. Kasi ho, si Mayor Pepe Capco ay nakaupong vice mayor noong panahon na yon bago siya naging mayor. No? Namatay ito si 1989 ata namatay si Mayor Cesar Borja. Biglang-bigla, ang lakas-lakas nun ang pogi rin nun biglang namatay si Mayor Cesar Borja, pinsan ni Ting Borja. Siyempre, by operation of law, by rules of succession, ang naging mayor ngayon, si Pepe Capco. Naging mayor siya hanggang nagkaroon ng eleksyon ng 1992. Diba? 1992, 1995, 1998, 1992 eleksyon, 1995, 1998. Ang sabi, hindi na raw pwedeng kumandidato si Mayor Pepe dahil nakakuha na raw siya ng isang term. Kung parang isang term na raw, yung term na inupuan niya, yung term na naiwan ni Cesar Borja. Nagkakaroon na kayo ng idea, ha? E di siyempre, kampanya, ganyan. Pinailan ng disqualification sa COMELEC ni Mayor Ting Borja, ng grupo ni Mayor Ting Borja, yung mga abogado ni Mayor Ting Borja, si Pepe. Pinailan ng disqualification dahil nga sumobra na raw siya sa term limit ng 3 term. Kasi pagka raw siya pinayagang pang tumakbo, ay naka 4 term na raw siya. Ayun ang paliwanag ng kampo, may argumento, legal argument ni Mayor ng grupo ni Mayor Ting Borja. Sabi may mga advisor yan nagkataon na ang abogado ni Pepe, ang Kuya Pepe, hindi si Makalintal. Wala ko po dyan, ka-eskwela ni Mary Endo yun si Makalintal. Makalintal. Ang ibo to, tuwak ko senador yan tinulungan ko yan Di lang pinalan, talagang mga botante, mga naboto, mga may hoyo sa ulo So, dinimanda ng pinailan ng disqualification si Mayor Pepe Capco. At ito na. Ang kabigat, ang RTC nung araw sa Pasig pa sa Kapitolyo. Kaya pag pumunta ka ron, nakabalot ng lambat yun. Pag nagpupunta ako may mga hearing din ako nung araw dun Ang mga hearing ko nung araw, yung mga akusasyon puro patarantaduhan din mga bugbugan, mga suntukan, mga trespassing ang kaso ko, robbery na hindi ko naman ginawa. Mga akusasyong siyempre kahit sabihin mo paluko-luko yung kaso, karating ng korte, haharapin mo yun. Abogado ko si Mayor Endo Capco. Dito naglabas ngayon ng desisyon yung RTC. Ang sabi ng RTC, ang dinideklarang nanalo ay si Mayor Ting Borja. Ayun, kagulo sa harap ng munisipyo. Kagulo na raw. Siyempre, mga supporter ni Mayor Ting, ang malakas pa noon si Ate Anita Osmolo andun lahat sa munisipyo, yung lumang munisipyo, yung mga matatagal sa Pateros, harap ng Catholic school, yung museo ng Pateros niya. Kung kagulo, rally road, bumaba, bababain, ibaba. Rally. Ibinaba, mag-i-eleksyon na uli. Di siguro isang linggo na lang, eleksyon yung desisyon. At siyempre kagulo pinabababa. Siyempre yung mga supporter hindi nakakaintindi ng legalidad ng batasyon na pag may apila stay o tigil yung implementation ng desisyon ng mababang hukuman isinampa ngayon sa Supreme Court. Yan. Kaya mapupunta tayo doon sa paksa natin na ang titulo ng ating palatuntunan, ang ating pinag-uusapan ay Mayor Pepe Capco versus Mayor Ting Borja. Dahil kaya ako naman ito nalaman, ako'y nananahimik ng political law doon sa Polytechnic University of the Philippines, nag-aaral ako ng law. Naging bahagi ho namin ito pinag-aralan. Ayan, sabi nga ng mga professor, ito si Nick daw, si Mr. Nick daw. Siyempre, pag nasa luka tawag, Mr. Ito si Mr. Nick daw, si Balot. Alam nito istorya, yung Capco versus Borja. Ayan. Ito na ngayon yun.
nagkaribo, kagulo-kagulo sa harap ng munisipyo. Siyempre, nagrarally, pababain na eh. Then mag-election, gusto nila, during campaign period, nakaupo si paring King Borra. O di kagulo. Kasi dala-dala nila yung dala-dala nila yung frame ng litrato ni paring King Borra eh. Dala-dalang gano'n. Kasi alam niyo dito sa Pateros, sa liit ng Pateros, nagsasaling bayan yung mga inanak namin sa kasal, inanak namin sa binyag. So, dala-dala nung tatanda ko si Ate Anita ata may dala, bit-bit. Ilalagay doon sa Gallery of Mayor, yung isisingit doon at aalisin yung litrato. Aalisin yung litrato, yung frame ni Mayor Pepe, ipapalit kay King Borra. Siyempre, hindi pumayag yung mga pulis. Tsaka, effectively, si Pepe pa rin yung abogado kasi nga nakaapila sa Supreme Court eh. Eto na ngayon, 1 week before election, lumabas ngayon ang desisyon ng Korte lumabas yung ng tao. Lumabas yung ng tao na nanalo si Pepe Capcule. 'Di ba? Siyempre, alam mo naman yung typical na mga natatalo. Kahit ako minsan inuunahan ako ng mga tauhan ko eh. Hindi, kaya ka natalo, dinaya ka eh. Ganun yung mga, amuyong ng mga kandidato natalo eh. Mayor, dinaya ka. Rally tayo dito, rally tayo. Kagulo na naman sa Pateros. So, eto na naglabas ng desisyon ang Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, by rule of succession, the Vice Mayor shall assume the position, the term that has been remained by the deceased or incapacitated mayor, yung vice mayor. At hindi raw yun kinukwenta bilang isang termino ng nag-succeed o yung pumalit. Kasi by operation of law, sinuupo. Tapos, yung number 1 councilor nung araw, aakyat. O kaya naging vice mayor noon, nakasama kong konsyel ng bayan, si paring Totong Cortez. Kaya naging vice mayor si Totong Cortez, paring Totong Cortez, pumalik siya. Kasi nung araw, yung mga panahon na yun, tila ba yung Pateros, wala pang District 1, District 2 eh. Buo pa at large eh. Sila Nilo Ison, sila, tawag dito, Villanueva, si Totoy Totoy De Leon. Basta yung araw yun, i-comment nyo kung sino-sino mga konsyel na tatandaan nyo noon, lalo yung mga taga-Pateros O naglabas ng desisyon, hindi raw marapat na i-consider yun na isang term sa successor, nag-succeed doon sa nawalang nakaupong mayor, namatay o nag-incapacitated. So, dapat daw magsisimula yung bilang doon sa aktual ng pagkandidato ng isang tao. Alam mo, tumakbo ka ng mayor, 1, nanalo ka 2, 3. Pero hindi raw po pwede na yung term, nung natitirang term, nung nakaupo, na namatay, ay ibibilang sa'yo bilang isa. Dahil, sabi ng Supreme Court, hindi raw yun makatarungan sa mga taong mga halal. Paano raw ko ang napalit ay maayos naman? At hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng taong mapili siya ulit at may halal, unfair naman daw yun sa mga mamamayan. Hindi unfair sa kandidato Unfair daw sa mamamayan yun na dineprive nila ang isang nakaupo o yung isang kailangan pa ng isang termino at para siya ma-disqualified. So, lumabas doon na si Mayor Pepe Capco ay pwede pang tumakbo na ikatatlo. Kaya dalawang guest mayor si Mayor Pepe. Kasi yung term niya roon sa tawag dito, term niya roon sa vice mayor, dumagdag sa term niya doon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng tumakbo ng 3 terms. Kaya naka 3 terms siya based on the local government code, naka 3 terms siya plus yung assumption niya nung siya vice mayor. Siyempre, yung tao, kanya-kanyang pero sinasabi ng batas, ano naging decision yon? Borja versus Comelec and Capco, GR number 133495, September 3, 1998. Ayan yung decision ng Supreme Court. At alam nyo nung lahat,
ito ho ay elementary, ito ho ay basic. Ang sinasabi ho ng batas, ang desisyon daw ho ng Supreme Court ay nagiging law of the land. Nagiging batas daw ho yun. Until otherwise, ano nila, baligtarin nila. Halimbawa ho yung Aguinaldo Doctrine. Binaligtad yun. Nasabi kapag ikaw ay may kasong administratibo at ikaw ay nahalal, yun daw mga kaso mong administratibo baliwala na dahil kinukonsider na ikaw ay pinatawad ng mamamayan, kaya baliwala na yung administrative case mo. Inabandon ho yun. Dito na yung kaso na ho ni Mayor Junjun Binay, anak ni Vice President Jojo Binay. Inabandon yung Aguinaldo Doctrine. Nagkaroon ngayon ng Binay Doctrine. Ano yung Binay Doctrine? Yung administrative cases mo na naka-file during your incumbency, kahit manalo ka, hindi rin dapat alisin. Dahil yun ay ginawa mo dahil guilty ka o may kasalanan ka. Tama. Baka nag-hearing, hindi po pwedeng burahin at patuloy na i-hearing yun kahit ikaw ay na-re-elect. Ayun ang sinasabi na inabandon ng Supreme Court. Kaya may bago na namang jurisprudence, may bago na namang president na inabandon ho yung Aguinaldo Doctrine. Ito, until such time na hindi ina-abandon na yung ng isang vice mayor o isang vice governor. Kasi ito, ginagamit na hong batayan ngayon sa mga nagpuprotesta sa ibang bayan-bayan, syudad-syudad, probinsya, yung mga vice mayor, vice governor, nag-succeed. Kasi mayroong pangyayari, hindi ko alam kung saan probinsya yun i-ano nyo ko kung paki-ano nyo ko ha. Yung vice governor ata, namatay yung may governor pumalit yung vice governor. At yung vice governor, sa maraming swerteng inabot, yung pinalitan, yung nag-acting governor, siyempre yung vice governor, naging governor. Siya, number 1 board member, naging vice governor siya. Sa maraming talagang bakit pinagtiyap ng pagkakataon, kaswerte nung board member na yun, namatay yung governor na dating vice governor, namatay. Siya naging yung number 1 governor, number 1 board member, naging siya, vice governor, naging governor siya. Di ko mawari, ito ata yung, ewan ko correct me if I'm wrong kung ito ho yung kasong kinasasangkutan ngayon na pumasok lang sa isip ko Correct me if I'm wrong Ito ho yung governor na napatay ho itong may Tebes cases may si Congressman Tebes. Ewan ko parang siya. Parang ganun nga yung nangyari. Na nilooban ng mga nakamaskara, pinagpapatay doon, pinag-aarma na naging suspect ho. Hindi ko sinasabi ako sa may guilty. Pero ang nakasampa ho ngayon at katunayan rin nakakulong, ang akusado ho ay si Congressman Tebes. Kaya ganito lamang, hanggang sa susunod, marami tayong pag-uusapan pero paliitan. Ngayon, doctrine na ginagamit ho ngayon, sa lahat ho ng mga may petition sa COMELEC at sa Korte, ang doktrina hong sinusunod ay itong Borja versus Capco. Yung mga rules of succession, Borja versus Capco. GR number 1339495, September 3, 1998. Hanggang dito lang po. Ito ho muli ang inyong Jojo Nicdaw. Paki-like ho, paki-share, paki-comment ho dito sa Nicdaw channel, sa aking Facebook account, Konsikap Jojo Nicdaw, at doon sa ating YouTube channel, sa ating TikTok. Malawak na po tayo ngayon Maraming salamat po. Ito po muli ang inyong lingkod, Jojo Nicdaw.